Putang ina. At ito na nga ang part 2 ng aming pag-aayos ng gamit ni baby. Ayan, naka-maternity leave na nga pala ako. 35 weeks na ako, pero maaga na ako nag-leave. Dapat kasi ang plano namin ni Bash, pagkapanganak ko, tsaka lang ako magma-maternity kasi work from home naman ako. Kaya lang, ang problema, yung tulog sa gabi, ang hinahabol ko. Baka kasi hindi ko kayanin. Pagkapanganak, puyat ang ate nyo. At tsaka sinuggest na rin dyan ng doktor na kailangan ko talaga ng tulog sa gabi. Kasi kapag umaga, hindi rin naman ako nakakatulog, ang init, tas maingay, di ba? Tas ayun, umakit nga kami sa taas. Nilinis lang namin dun yung cabinet na antique na galing mang San Pedro yung kaya sobrang dumi. Pero ayan, magsisimula na tayo magplancha. Ito na nga pala yung mga nilaban naming damit ni baby. Tapos itong malaking cabinet, ito namin lalagay yung mga gamit namin, yung mga damit namin ni Bash. Para yung maliit, para kay baby lang. At ito rin pala kagandahan kaya nag-maternity leave na ako kahit 2 weeks before na pwede na akong manganak kasi makakapaglinis kami. Simula nung lumipat kami dito, hindi talaga namin nalinis yung bahay kasi nga working ako, working din si Bash. Wala talaga kaming time. Pagkapanganak, hindi rin naman kami pwede maglinis na nandito na si baby. Kaya ito na talaga yung pinaka the best na time na para maglinis kami. Tsaka para na rin makapag-exercise ang lola nyo, di ba, Pak? Tapos ito na nga nilagay na ni Bash ang foam. Magsisimula na kami magplancha dyan. Nung umpisa nagtataka ako, bakit dalawa yung plancha namin? Yung isa kasi galing dun sa regalo nung kinasal kami. Tapos yung isa libre naman. Kaya pala dalawa, para tig-isa kami ni Bash. Ayan, o, di ba? Tapos yan, tinatanggal na ni Bash yung mga gamit ni baby, mga lampin, tsaka mga baru-baruan. Ayan, dati alak ang chini-cheers, ngayong plancha na. Ayan, magsimula na tayo magplancha. Pero si Bash, break time daw muna. O, Pak, may french fries pa yan. Ayan, sabi daw ni Bash, kanda daw mag-check kung mainit na yung plancha. Ayan, tatapik-tapikin mo siya, hawakan mo. Pag mainit na, pag napasok na, go na yon. Char. Kung naghahanap pala kayo dyan ng taga-plancha, ayan, available naman kami dalawa ni Bash. Maganda ang per rate namin, mura lang. Konti lang talaga yung binili namin mga damit. Dinamihan ko lang sa lampin. Ayan. Kasi nga, ang sabi daw nila, ito daw talaga ang madalas gamitin ni baby. Kung mga baru-baruan naman, konti lang talaga binili ko. Kasi nga, mabilis naman lalaki yung baby, di ba? Tapos ito nga pala ginagawa ko sa lahat ng damit na merong tag. Ginugupit ko siya lalo na yung mga damit na onesie. Kasi kapag sinuot ni baby yan, makati. Naalala ko kasi dun sa bunso naming kapatid, ganun yung ginagawa ko. Tinatanggal ko siya kasi sabi ko, ba't iyak to ng iyak? Pagtingin ko sa likod, ayan, para nagkaroon na ng pantal. Kaya tinatanggal ko na siya ngayon. O, diba? Natuto na. Panganay kasi kami parehas niya ni Bash, kaya medyo may experience na kami sa pag-aalaga ng bata. Kaya ayun nyo, tignan nyo si Bash, opak, ginawang suman yung big kiss. Mabilis na rin pala kami natapos niyan kasi dalawa naman kami nagpa-plancha. At ito na nga yung cabinet, o diba? Nagmukha na siyang brand new. Pinunasan lang namin yan ng wipes na may alcohol. Nakadalawang layer lang pala kami dyan ng damit. Kasi sobrang konti lang talaga nung binili namin. Bahala na. Maglalaban na lang siguro kami araw-araw. Pero pag kulang, talagang bibili na lang kami. O, diba? Pak, si Bash, sabi niya sa wakas, tapos din. Itong pagiging organized namin ni Bash, tingnan natin kung hanggang saan tatagal. Pagdating ni baby, gulo-gulo na lang ulit. At ito nga pala, nagprint na ako ng mga documents ni baby. Ayan, nandyan yung pangalan niya, marriage certificate, birth certificate, mga laboratories. Inayos ko na talaga yan kasi pag nanganak ako, malay nyo, lutang-lutang na ako. Tapos si Bash naman, panic mode. E di wala, baka maging pangalan ni baby, baby boy. Pak. Pero ayan na nga, inayos na rin namin siya. Yun lang, bye-bye.